Chapter 2: Organizing and Managing a Multi-Grade Classroom, presented by Group 1. Organizing the physical environment. Ang physical environment ng classroom ay tumutukoy sa design at layout ng isang room, kasama ang floor plan, arrangement ng tables at chairs, display ng visual materials at organization ng learning areas. Mahalaga ito dahil nakakaapekto sa learning experience ng mga bata at sa classroom management ng guro. Monograde versus multi-grade classroom. Ang monograde classroom ay traditional setup kung saan lahat ng estudyante ay nasa isang grade level at tinuturuan ng isang guro. Dahil pare-pareho ang level, mas madali para sa teacher na gumawa ng iisang lesson at activities. Teacher-centered ito dahil ang guro ang sentro ng kaalaman at kontrol habang ang mga estudyante ay nakikinig lamang. While sa may multi-grade classroom naman, kailangan ng flexible seating, group tables at learning corners dahil iba-iba ang grade level ng mga bata. Sa ganitong environment, mas madali ang differentiated activities at nagiging student-centered ang klase, kung saan natututo ang mga bata sa collaboration at peer learning. The essential areas of multi-grade classroom. First is the group instruction area. Dito ginaganap ang mga class discussion, group activities, at collaborative learning. Second is the individual work area. Dito, sa lugar na ito ay para sa mga individual work at paghahanda nila para sa susunod na aralin. Third is teacher work area. Ginagawa ng guro ang lesson planning, pag-ayos ng record, at iba pa ang dokumento. Fourth is the additional areas like reading corner, arts and craft area, resources area, and hygiene area. Ayon sa General Guidelines ni HIL noong 2002, ang silid-aralan ay dapat maayos at organisado sa mga gawain at pangangailangan ng mga mag-aaral. Dapat may tamang espasyo para sa mga kagamitan nila at sa kanila mismo. At maaari din natin baguhin ang ayos ng ating silid-aralan kung kinakailangan. Here are the example of floor plans. Figure number 1 is organized by areas of activity. Ganyan ang itsura niya. Pangalawa naman ay organized for cooperative learning. Ang pangatlo naman ay classroom layout. Ganyan ang itsura niya. Panghuli ay organized for flexibility. Ayan. Makikita natin na maluwag. Lahat sila ay may iba't ibang disenyo. So next naman natin is managing students' behavior. So based sa scenario dito, si teacher and is nag-struggle pagdating sa pag-manage and maintain ng isang classroom. So, ano nga ba ang kahalagahan ng isang classroom management? Ang classroom management is hindi lang para mapanatili yung orderliness ng isang classroom, but it is to maintain order for the sake of learning. And there are 3 distinct phases of classroom management, which is planning before schools begin, implementing plans, maintaining good discipline, and according to Wong and Wong. So, meron mga cause, behavior problems in classroom appears to be absence of established rules and procedures rather than the poor student discipline. So, isa ito sa mga naging problema pagdating sa classroom management dahil hindi na-establish yung mga rules and procedures. So, kinakailangan natin mag-establish ng rules and procedures para mas mapatakbo natin ng mas smooth yung klase. Next is, here are some guidelines to consider when planning rules, routines, and procedures for multi-grade classroom. First is inside the classroom, and letter B naman is other school areas such as in the comfort room, office, and playground, etc. Ito yung mga guidelines na kinukonsidered for planning routines and procedure for multi-grade classroom. During whole class and safe work activity, dito tinatakda ang rules of engagement. Paano sila makikinig, paano sila magsasalita. Ito ang pundasyon ng respeto sa loob ng silid. During small groups or pangkatang gawain, ito ang pinaka-critical dahil dito madalas nagkakaroon ng ingay. Ang pagkakaroon ng malinaw na signal at expectations ay nagtuturo sa mga bata ng self-management o pagkontrol sa sarili kahit hindi sila direktang binabantayan ng guro. And for daily routines, ang pagsisimula at pagtatapos ng araw ng may kaayusan ay nagbibigay sa mga bata ng sense of security. Halimbawa, ang paggamit ng student helpers ay nagbibigay sa kanila ng responsibilidad at pagmamalaki ang tinatawag na pride sa kanilang silid-aralan. Ang layunin ng classroom behavior management ay hindi para kontrolin ang mga bata gaya ng robot, kundi para lumikha ng isang ligtas at masayang lugar kung saan ang bawat isa ay may malayang makapag-aral ng walang hadlang. Kapag maayos ang sistema, mas madali ang pagtuturo ng guro at mas mabilis ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Organizing and managing groups. It is very important dahil kapag maayos ang grouping, mas nagiging effective ang learning. Now, let's talk about the types of groupings. First, we have random grouping, kung saan halo-halo ang students para makapag-share ng ideas. Next one is interest grouping. Dito naman, pumipili ang students ng topic na gusto nila.
Another one, ability grouping, kung saan pinagsasama-sama ang students na may parehong learning level. The other was grade grouping. Dito, nakabase ang grupo sa grade level ng students. Then, cross-age grouping. Dito naman, ang older students ay tumutulong sa younger students. Maganda ito pero dapat siguraduhin ng teacher na hindi ginagawa ng tutor ang lahat ng work. And lastly, friendship grouping, kung saan pinapayagan ng students na pumili ng sarili nilang grupo. This helps them develop social skills and healthy friendship. In conclusion, proper grouping helps create a better and more organized learning. Here's an example of structuring group work. The teacher proposed a class activity to make a poster about our environment and its structure. For structuring the group process, we have work roles. Work roles refer to different roles in a group, not just one person doing all the tasks. Work roles has 3 components. Task-oriented is responsible for writing and researching. Relations-oriented is the person that chooses to listen, understand, and compromise all suggestions and ideas. Self-oriented is the one that advocates for his self-entertainment. It is best that we redirect this type of student to help with the group. Next we have is P. Work group size. It is the preferred number of participants that is attainable or enough for all participants to finish their project on time and to share their ideas. Lastly is we have C. Work group norms. It is when the teacher reminds students about the appropriate standards of behavior before their group starts. Next on the list is we have number 2, structuring the tasks. It is simply to make the activity cooperative rather than just chaotic. The teacher structures the task by providing a challenging task, create examples, and displays it to become a basis for their project. Lesson 4. Managing Instructional Time. Ang epektibong classroom management ay tumutukoy sa maayos na paggamit ng oras sa pagtuturo. Bilang guro, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na routine para hindi masayang ang oras. Ang unang hakbang dito ay ang pagtatakda ng mga prioridad. Ang instructional time naman ay ang oras kung kailan ang mga mag-aaral ay aktibong natututo. At ang Department of Education ang nagtatakda ng oras na dapat ilaan sa bawat asignatura. Sa isang multi-grade classroom, naiiba ang schedule kumpara sa mono-grade class. Maaring sabay na ituro ang isang asignatura, ngunit magkakaiba ang gawain ng mga mag-aaral ayon sa kanilang baitang at kakayahan, kaya mahalaga ang timeable. Sa paggawa nito, tinutukoy ng guro ang aktual na instructional time, sinusunod ang DepEd competency, itinatakda ang oras sa bawat asignatura at pumipili ng angkop na estratehiya at mga kagamitan. The split timetable or subject stagger approach. Here, different grade levels study completely separate subjects during the same time. For instance, while grade 4 works on mathematics, grade 5 focuses on science, and grade 6 dives into English. You prepare distinct lesson for each group and rotate your instruction between them, letting students work independently or in small groups while you're not with them. Next is common subject approach. All grades in the class study the same subject at the same time, all working on language arts or social studies together. The key is that each grade tackles grade-appropriate activities related to that subject. Younger learners might practice basic reading skills, while older students work on essay writing or critical analysis of text. Here are some pro tips to keep things running well. Dumako naman tayo sa Lesson 5, ang Preparing the Curriculum. Una, ang curriculum ay napaka-importanteng material sa ating pagtuturo kasi ito yung nagsisilbing guide kung ano ang lesson na dapat ituro sa mga bata. Unang-una na dyan ang one-size-fits-all approach. Ito ay kadalasang naririnig natin sa iba dahil ang akala nila na kapag isang curriculum ay napatupad, mag-fit din siya sa multi-grade classes. Pero dahil iba-iba ang edad at kakayahan ng mga estudyanteng nasa multi-grade classes, imposible itong mag-fit. Kaya ang Department of Education nag-provide ng budget of work para sa mga multi-grade classes. Ito ay para mag-serve as guide para sa pag-prepare ng mga teacher sa daily and weekly lesson designs. Sa isang subject katulad ng math, magkakaroon ng team. Ang team na ito ay tungkol sa pera. Kunwari, ang grade 1 ay magre-recognize and identify ng coins and bills na up to 100. Ang grade 2 naman ay magbabasa at magsusulat ng value ng pera gamit ang symbols at words.
Para naman sa grade 3, mag-a-add and subtract sila ng pera. Sa ganong paraan, kahit na nasa iisang classroom ang mga bata na 3 grade levels, ay magkakaroon pa rin ito ng spiral progression. Ang strategies for effective planning naman ay kailangan i-review muna natin ang national curriculum for each grade level para ma-identify natin yung team kung ano ba yung pasok sa common topics para sa 3 grade level. Ito ay ang, kunwari, grade 1, grade 2, and grade 3. Kapag na-identify na natin kung ano ang team, pwede na tayo mag-define ng objectives. Kapag nakagawa naman na tayo ng objectives, pwede na tayong mag-differentiate ng activities for each group based sa ability and needs ng bawat bata or estudyante.